Hayan at dahil ilang araw na ngang nagkikrave at naglalambing yung aking anak na Egyptian, naipaggawa ko daw siya ng mango grahams. Kaya ayan, tamang-tama, pagkahatid ko kanina sa kanya sa school ay napadaan ako sa palengke at nakabili ako ng murang mangga. Kasi pasiso na kasi ng mangga kaya siguro medyo nagmumura na ang ating mga mangga. Napakadali nga lang nitong gawin basta kompleto ka lang sa ingredients. Tiyak na makakagawa ka nito ng mabilis. At syempre, hindi ko naman mahindian yung aking anak na paulit-ulit niya talagang nilalambing to sa akin. Kasi yung anak ko ay katulad ko rin. Pagkatapos kumain ay naghahanap ng dessert. Ayan, at napagtanto kong medyo marami tong ating wet ingredients kaya naman nilipat ko siya sa medyo malaking transparent na Tupperware kasi hindi natin siya mahahalo ng maayos. Yan, sinimot ko lang yung condensed na hindi pa na mix ng maayos. Ayan, kasi nga medyo marami sila at napakaliit lang nung ating mangkok, no? Kaya hindi talaga siya magkasya doon. Sa paggawa nga nito ay medyo pricey talaga siya mga mareng pero worth it talaga ito. Sa palagay ko naman ay okay na tong bagong lagayan natin. Ayan, magkakasya na lahat ng mixture natin dyan mamaya mga mareng. Kaya ayan, pinaghahalo-halo ko na rin yung all-purpose cream natin dyan mga maring. Dalawa pala yung ilalagay kong all-purpose cream dyan. Syempre naman mga maring, no? Gagawa na nga lang tayo ng dessert. Titipirin pa natin, 'di ba? Masarap kayang kumain ng dessert na gawa mo kung alam mo namang hindi mo titipirin. Kasi di mo naman yan ibi-business, wala ka namang puhunan dyan na kukunin, di ba? Kakainin mo lang naman yan. At syempre, para mamaya pag kinain to ng aking anak ay masaya ang puso niya at mapapahalik siya sa akin. At dito na nga tayo sa exciting part, ang mag-a-assemble na ng mga mixture all together. Ayan, lalagyan lang natin sila ng cream o sabaw o sauce o ano, bahala kayo dyan, name it, charot. Ayan, lalagyan lang natin siya dyan mga maring at i-assemble lang natin yung ating Graham biscuit. Yan. Pagkatapos, nung same process lang, ulitin lang, lalagyan ng ganyan, ng milk at saka ipatong mo yung biscuit dyan sa itaas. Bahala ka kung saan mo ipatong, charis. Ayan, pagkatapos ng biscuit, ay lalagyan mo siya ng ating chinap na mangga, no? At medyo nagkamali pa nga ako dyan, no? Kasi nga, dapat dinidip pala siya sa milk bago ilagay yan. Okay lang yan. Kami lang naman ang kakain. Hindi ka naman kakain, charis. Ayan, at nainis pa nga ako sa aso, no? Nakakainis talaga dito sa amin aming lugar. Why? Kasi instead of ayaw ko nang i-voice over, pero wala akong magagawa mga mareng, no? Wala tayong sariling lupa, charis. Ayan, I mean wala tayong tirahan na tahimik, dikit-dikit yung aming bahay, kaya ayan, no? Ayan, magtiis tayo sa mga kapitbahay na nagkakarpintero, nagmamarites, may mga aso, may mga batang umiyak. Okay lang yan. Okay lang yan. Isang patunay yan na talagang may mga
marites sa paligid. Charis, ayan. Ayan, back to ano tayo, no? Content. Ayan. Gumagawa ako dito ng mango grahams para sa hindi pa dyan nakakaalam ko anong ginagawa ko. Mahirap naman kung lugaw itong ginawa ko, Charis. Ayan, ina-assemble lang natin yan dyan, mga maring. At nabali, ito talaga yung pinaka, no, struggle part ba, yung mababali siya. Kasi napaka-fragile nitong biscuit na to, no. At saka hirap akong asimbulin siya, no. Hirap na hirap akong asimbulin siya. Mas mahirap pa doon sa ugali ng jowa mong hanggang ngayon ay nag-disappear na. Charis, ayan. Ilalagay ko lang siya dyan, mga maring. At same process lang. After that, lagyan siya ng milk ulit on the top. And then, lagyan siya ng mangga. Ganun lang. Ganun lang kabilis yan. Lalagyan mo siya ulit. Siyempre, no, ihalo-halo mo muna kasi baka natulog yung ibang mixture sa ilalim. Natulog? Puyat yarn, Charis. Ayan. Ayan. Alam nyo ba, mga maring, isa ito sa pinaka, sabihin na nating, paborito namin ng anak ko, yung ganitong dessert. At saka, kahit mahilig kami sa dessert, hindi naman lahat ng dessert, depende pa rin sa pagtimpla. Kasi hindi kami sweet lover ng anak ko, hindi nga kami mahilig sa chocolates eh. Kaya, mas preferred ko talaga na ako ang gumawa para matansya ko yung tamis niya. Oo. Kami lang yung mahilig sa dessert na di mahilig sa matamis. Yeah. Yan. Kaya gusto ko itong mango grahams gawin kasi nga I think or na-feel ko balance lang yung tamis niya dahil na-absorb ng biscuit yung mga sweet na nilalagay ko, no? At saka perfect din dahil yung nabili kong mangga ay matamis siya kaya hindi ko na kailangan maglagay ng maraming condensed dahil matamis yung mangga na nabili ko kanina sa palengke. Ayan, at natutunan ko na at na-realize ko na, no, na i-dip dito sa sa milk. Ang mga judgmental dyan, ang mga mata. Unahan ko na kayo, ha. Malinis yung kamay ko. Nang hugas ako kahapon, Charis. Ayan. Malinis talaga yung kamay ko. Ako pa, napaka-meticulous ako. Never nga ako nagpahaba ng kuko kasi ewan ko ba kung ako lang, ayan, nabasag na. Ewan ko lang kung ako lang, 'di ba? Ayaw ko talaga ng mahaba ang kuko kasi feeling ko kapag lumalabas ako at matagal ako sa labas, 'di ba? Alam naman natin, alikabok. Sumisiksik ka agad yung alam nyo yun, yung dumi. At ayaw ko lang nakakita ng ganun sa kuko ko. Kaya, I have, talaga, parang, alam mo yun, parang meron akong, di ko naman masasabing obsession, pero minimake sure ko talaga na laging maiksi yung kuko ko. Oo. Kung a-attend man siguro ako ng mga parties, nagpapa-nail extension lang ako, tapos, yung pwede lang siya tanggalin after nung event yan. Pero yung sabihin mo yung totoong kuko ko, never talaga akong nagpahaba ng kuko kasi nadudumihan akong tingnan sila. Ayan, at hirap na hirap nga akong asimbulin ito, no. Kasi nga nababasa siya, nababasag siya. Pero tinuloy-tuloy ko lang, bahala na. Sinabi ko sa sarili ko, bahala na kamwat may kung anong maging kinalalabasan nito, at least iisa lang naman din yung lasa nito. Mango grahams pa rin, Charis. Ayan, at pinapatas-patas ko nga lang sila dyan para naman hindi, alam mo yon, hindi sila hindi yung mixture malunod sa gilid. Malunod, Charis. Yan, at nilagyan ko na nga sila nung mga chinap-chop ko na kanina na mangga, at na-amaze talaga ako sa lasa ng mangga kasi napakatamis nga niya. Kaya ang nalagay ko lang siguro na condensed dyan ay siguro mga wala pa sa 1/4 ng can na yan ang nalagay ko kasi ayaw ko talaga ng sweet na dessert, no. Even sa coffee ko talagang hindi ako naglalagay ng asukal. Ewan ko ba bakit para akong nahihilo kapag
sobrang tamis ng pagkain ko. Pero hindi naman ako high blood, low blood nga ako eh. Ayan, at pinatas-patas ko lang yung paglagay ng mga mangga at dinamihan ko talaga. Wag na nating tipirin. Kakain ka na nga lang ng once in a blue moon ka na nga lang gagawa ng mga ganito eh. At pag nilalambing pa ng anak mo, saka kasisipaging gumawa, charis. Ayan, same process lang. Actually, mga maring, mahilig talaga akong magluto. Lalong-lalo na nitong naging mommy na ako. Mas naging habit ko siya. Lalong-lalo na kunting lambing lang ng anak ko, hindi ako makahindi. Kaya, natutuwa naman ako dahil nalalaman ko yung mga favorite niyang pagkain, no, di ba? Hayan, at sa part na ito ay patapos na tayo. Ayan, nilalagyan ko lang siya ng dinurog kong grahams, no? At nainis pa nga ako sa langaw. Parang gusto pa kaming unahang tumikim, charis. Ayan, at perfect nga itong ginawa ko ngayon dahil ang anak ko ay nasa school at meron silang long quiz today dahil malapit na ang 4th quarter exam final. At natitiyak kong pag-uwi mamaya ng anak ko galing school ay matutuwa siya dahil meron siyang comfort food pag-uwi niya. Pagod na pagod siya dahil sa mahaba nilang long quiz or 4th quarterly preparation exam. Ayan na yung ating finished product. Ayan, at ilalagay ko na siya sa freezer, no? Para mamaya tamang-tama pag-uwi ng anak ko ay pwede na siyang kainin. At napakasarap talaga niyan. See you later, Grahams. Ciao!